Maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita Alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsyadang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapatin naman ng witty tandem ni Peter Musngi at Rica Lazo ang mga isyu ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwalaang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseserbisyo with Niña Corpus kasama si Migs Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon. Kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM. Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pagbabalita para alam namin yung update daily ng mga bilihin, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa ICE 30. Una sa balita, una sa public service. Gising! Ang inyong Mr. Gising in the morning. With pleasure. Energy! Ang hatid namin tuwing umaga kasama ang mga sisiksik ng 6 Masdan mo ang ating bayan. Anong iyong nakikita? May dapat bang malaman? Ating pag-usapan. Masdan mo ang iyong kapwa. Anong iyong nakikita? Luha ba o ligaya? Ang nasa kanilang mga mata. May nakikinig sa'yo, kapamilya. Nagmamalasakit sa tweet-tweet na DZMM Radyo Patrol sa 630. Nagbabalita, naglilingkod saan man sa buong mundo. DZMM Radyo Patrol sa 630. Tapat at totoo, naglilingkod sa'yo, oh Pilipino. Magulong ng mithiin, sigaw ng inyong damdamin. Dinig ng pag-asa, pag-ibig at pagkakaisa. Malayang nagbabalita at naglilingkod. Iba't ibang tinig natin ang dinadala ng hangin. May karamay ka sa iyong pagsisikap, kasabay mo sa iyong mga pangarap. Inyong tulay, inyong kamay, kapit araw, kapit kamay saan man. DZMM Radio Patrol sa 630. Nagbabalita, naglilingkod saan man sa buong
Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa Pag-asa, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa maliliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede ring makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ng bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo, ligtas dapat. Kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar. Lilingkod kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, 4:02 ng madaling araw. Ito ang umagang balitaang bubusugin ka sa impormasyong kapaki-pakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita Alas 4. Ang nangungunang newscast ihahatid ng malinaw, mabilis, Romaras Tiana, Antemano. Kasama sina Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Mano. Radyo Patrol Balita Alas 4. Good morning! Good morning! Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano. Radyo Patrol. Ngayon po ay Lunes, July 28, 2025, araw po ng SONA. Narito mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Pangulong Marcos Jr. handang-handa na sa kanyang ika-4 na Station of the Nation address. PNP naka-full alert status kasabay ng State of the Nation address ng Pangulo. Libo-libong pulis magbibigay ng seguridad sa SONA. Patay sa pananalasa ng mga nagdaang bagyo at habagat, 31 na. Halaga ng pinsala sa agrikultura at infrastruktura sumampa sa mahigit 6 na bilyong piso. Desisyon ng Korte Suprema na unconstitutional ang Articles of Impeachment laban kay VP Duterte iaapila ng House of Representatives. Sa lalawigan, 7 rebelde patay sa engkwentro sa Masbate. At sa balitang sports, Pinoy pool player Carlo Biado muling nagkampiyon sa World Pool Championship.
Maulang morning kapamilya, magandang morning. Kami po yung mga kasama ngayong Monday morning. Ako po si Radyo Patrol, Steve Raz. Good morning! Magandang morning! Ako naman po si Radyo Patrol, Robert Mano. Ingat ha, malakas ang ulan, malakas. Okay yan partner, dahil nga malakas ang ulan, kausapin nga ho natin yung Pag-asa. Ulat. Panahon. Alamin po natin yung magiging lagay ng panahon ngayon, lalo't SONA po at maraming for sure magigilos protesta sa labas ng kalsada mamaya. No? Si Sir Albert Badrina. Sir Albert, magandang morning po. Magandang umaga po ngayon sa lahat ng mga tagapakinig natin. As of 2:55 a.m. naglabas po tayo ng thunderstorm advisory at nakararanas po ng mga pagulan ngayon ng Zambales, Cavite, Batangas, gayon din ang ilang bahagi ng Bataan na maaaring magdagal po hanggang bandang alas 5 o alas 6 ngayong umaga. So dito naman po sa Metro Manila, nakakaranas tayo ng light to moderate rains. Pero in-expect naman po natin na hindi naman ito magtatagal po, no? Or less magbibigay po tayo ng update. Wala tayong bagyo ngayon sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Bagamat magpapatuloy ang medyo malalakas na mga pagulan sa bahagi ng Ilocos Region, Abra, Benguet, Zambales at Bataan. Ang nilalabing bahagi naman po ng Cordillera, kasama yung Cagayan Valley, ilang bahagi ng Calabarzon at yung Central Luzon. In-expect at kasama rin po yung Metro Manila. Ngayong araw, no, maulap na kalangitan din yung mararanasan na posible pa rin yung katamtaman hanggang sa kumisay malalakas na mga pagulan dulot ng mga thunderstorm. At ngayon nga po, no, bilang SONA ng ating Pangulo, in-expect po natin dito, especially dito sa Metro Manila, cloudy sky, so medyo maulap yung kalangitan, posible yung mga mahina hanggang sa katamtamang mga pagulan pa rin na mararanasan. Lahat po ito ay dulot ng habagat. Ang lalabing bahagi ng bansa, no, sa Luzon at malaking bahagi ng Visayas at Mindanao, generally fair weather naman yung mararanasang panahon na may mga isolated rain showers and thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Base nga po sa pinakahuling mga datos natin, medyo maliit pa yung chance na magkabagyo tayo, at least in the next 2 to 3 days po dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility. So wala tayong minomonitor na anumang low pressure area sa kasalukuyan. Opo, Sir Robert, ilang bagyo po ba yung namamonitor natin pagpasok ng Agosto? Normally po, no, mga 2 o 3 bagyo po yung maaaring mabuo po or papasok ng Philippine Area of Responsibility kapag panahon po ng Agosto. Tapos ang malinaw ngayon dahil nga po wala ng bagyo, habagat yung umiiral pa rin, no? Kaya na umuulan bigla-bigla. Oo, tama. Bigyan po natin ng diin yun, no? So nasa panahon pa rin tayo ng tag-ulan at least dito sa Metro Manila at mga karating na lalawigan, lalo na sa western section ng Luzon. So usual po yung mga thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi at yung intensity ng mga pag-ulan ay mula sa katamtaman hanggang sa kuminsan ngayong malalakas. So that's a very usual po na panahon naman natin, lalo nga ang July, August, September, yan yung mga pinakamauulang panahon or buwan sa ating taon. Sir Obet, doon sa ibang parts ng bansa natin, halimbawa kagaya sa Pampanga, magdamag na napakalakas yung ulan hanggang ngayong madaling araw. Ano nagiging dahilan ng mga pagulan po dyan? Habagat pa rin po, no? Again, yung habagat yung nagkakos ng mga thunderstorms na nagadala ng mga pagulan. So, eto bang entire week natin, ganyan pa rin, same weather ang expect po natin, maulang pa rin ang buong linggo natin? Pinapakita po natin hanggang midweek, possible po na medyo maulan pa rin habang towards the end of the week, possible na mas mabawasan na po, no? Or mas makita pa natin yung araw. Mag-August tayo, Sir Obet. Ano nga po, gaya na nabanggitin nyo, ilan pong bagyo in-expect natin mag-ganyang panahon? 2 o 3 bagyo po, no, pag-August. 2 o 3. Sige po, sana naman po huwag manalasa na yung mga dami ng ibinuhos na ulan. Sir Obet, maraming salamat po sa inyong oras. Maraming salamat, magandang umaga po. Yan po si Sir Obet Badrina, ang Pag-asa weather forecaster. DZMM, numero 1 sa aksyon. Good morning! DZMM SONA 2025. SONA 2025.
Handang-handa na po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address ngayong araw. Naglabas ng video ang Presidential Communications Office kung saan ipinasilip ang ginagawang paghahanda ng Pangulo. Kabilang ang pag-ensayo niya ng talumpati habang nakatayo sa podium sa loob ng Kalayaan Hall. Nakangiti ang Pangulo habang nagbabasa at nagsasalita sa harap ng ilang opisyal at kawani na nanonood sa kanyang SONA practice. Nauna na po sinabi ng Malacanang na mismong ang Pangulo muli ang nagsulat ng kanyang talumpati gaya ng kanyang mga nakaraang SONA. Sa oras po natin alas 4:10, kuha po tayo ng report sa ating Radyo Patrol. DZMM SONA 2025. SONA 2025. Yung Kamara, handang-handa na sa ika-4 na State of the Nation Address ni Pangulong Marcos Jr. ngayong araw. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Kamara din ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam! All set na ang Kamara para sa pagbubukas ng unang regular session ng 20th Congress at ika-4 na State of the Nation Address ng Pangulo ngayong araw. Nauna nang inilabas ng Office of the Secretary General ang updated memo para sa protocols kung saan tinanggal ang red carpet sa North at South Wing lobbies at fashion coverage. Hinimok din ng House members at guests na iwasan ang magagarbong kasuotan bilang pakikiisa sa mga nasalanta ng mga bagyo at habagat. Inaasahang mamaya sa pagbubukas ng panibagong kongreso, magbobotohan para sa House Speaker at House Leaders. Samantala, may mga medical personnel at ambulansyang nakadeploy ngayong SONA. Mayroon ding hospital rooms na ipinareserba sa iba't ibang ospital sa Metro Manila sakaling magkaroon ng emergency. Mayroon ding itinalagang viewing rooms para sa mga hindi makakapasok sa plenaryo. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Pamela Vasquez, DZMM. Maraming salamat, Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Instreta. DZMM SONA 2025. SONA 2025. Naka-full alert status ang Philippine National Police para sa ika-4 na State of the Nation Address ni Pangulong Marcos Jr. ngayong pong araw. Sinabi ni PNP Chief General Nicolas Torre III na 16,000 pulis ang ipakakalat para matiyak na magiging mapayapa ang SONA ng Pangulo. Nakahandaan niya mga pulis na bantayan ang mga kilos protesta kasabay ng SONA. Samantala, buha muna tayo ng report ng ating Radyo Patrol! Higit 10,000 tauhan ng Quezon City Police District nakakalat na para sa SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Quezon City hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico! All systems go na ang lokal na pamahalaan ng Quezon City ngayong araw para sa SONA sa batasang pambansa. Higit 10,000 tauhan ng QCPD ang nakadeploy para masiguro ang kaayusan at kaligtasan sa lungsod. Ipinapatupad naman ang liquor ban na nagsimula kaninang hating gabi at tatagal hanggang mamayang alas 6 ng gabi. Nauna nang sinuspinde ang lahat ng klase sa lahat ng antas na mga pampublikong paaralan sa lungsod ngayong araw. Inulit naman ni Mayor Joy Belmonte na bukas ang lungsod sa mga grupong magtitipon-tipon para magsagawa ng mga rally para ipahayag ang kanilang mga saloobin sa pamahalaan pero nananawagan ng mapayapang kilos protesta. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsik, DZMM. Maraming salamat, Radyo Patrol, Nico Bagsik. Isa pang report. Libo-libong pulis mula sa Calabarzon magbibigay ng seguridad sa SONA ni Pangulong Marcos Jr. ngayong araw. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Calabarzon at ni Radyo Patrol, Noel Alamar. Noel! Upang matiyak ang seguridad at kaayusan ng State of the Nation Address si Pangulong Marcos Jr. ngayong araw,
nagpadala ang Police Regional Office Calabarzon ng kabuang 1,122 pulis sa Metro Manila. Ayon kay PRO Calabarzon Regional Director Brigadier General Jack Wanky, itinalaga sila sa iba't ibang strategic areas bilang suporta sa mga pulis mula sa NCRPO para maging bahagi ng pinaigting na seguridad sa nasabing pagtitipon. Idinagdag din ni General Wanky na bagamat pinapayagan ang pagtitipon para magpahayag ng saloobin, dapat ito ay may kaukulang permiso mula sa LGU, mapayapa at walang kaharasan at may koordinasyon sa mga otoridad. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar, DZMM. Maraming salamat, Radyo Patrol, Noel Alamar. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Instrenta. Samantala, tiniyak na ba ni MMDA Chairman Romando Artes na nakahanda rin ang kanilang mga tauhan para hindi makakabuhol-buhol o magkabuhol-buhol ang trapiko. Magpapatupadaan niya ng counterflow o zipper lane sa Commonwealth Avenue. Sakaling bumuhos ang ulan at magbaha, magpapakalat naman ng MMDA ng temporary pumps na magbo-bomba ng tubig sa kalapit na creek mula po sa kalsada. Ipinapatupad din sa Quezon City ang liquor ban mula kaninang alas 12 ng hating gabi hanggang mamayang alas 6 ng gabi. Mga taga Quezon City walang iinom. Bawal. Suspendido rin ang klase sa lahat ng antas ngayong araw sa Quezon City. Basta AM, MM. 4:60 na madaling araw, kuha ba tayo ng report sa ating Radyo Patrol? Tatlong grupong kontra sa administrasyon pinayagang magprotesta sa ikapat na sona ni Pangulong Marcos Jr. Naritong balitang kumpirmado sigurado mula sa Quezon City. Ating Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert! Iniulat ng Quezon City Police District na tatlong grupo kontra administrasyon ang napayagang magsagawa ng protesta ngayong araw sabay sa sona ng Pangulo. Ayon kay QCPD Public Information Chief Police Major Jennifer Ganaban, hanggang sa St. Peter Parish magmamarcha ang mga anti-government protesters habang may dalawa pang pro-admin groups ang nabigyan din ng permit. Simula pa noong Sabado, nakaposisyon na mga tauhan ng QCPD sa mga command post at strategic location sa paligid ng batasan at kahabaan ng Commonwealth Avenue, kung saan inaasahang magsasagawa ng kilos protesta ang iba't ibang progresibong grupo. Dagdag pa ni Ganaban, wala pa naman silang namomonitor na anumang banta sa seguridad. Samantala, nakatayo na rin ang 12 first aid tent ng QCDRRMO sa bahagi ng Batasan Road malapit sa South Gate ng Batasan Pambansa para sa mga emergency at mga ngailangan ng atensyong medikal. Nakaposisyon na rin ang mga portable toilets sa kabaan ng Batasan Road at Commonwealth Avenue. Sa pagtaya ng pulisya, aabot sa 8,000 ang inaasahang lalahok sa protesta. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM. Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Instrenta. Pasada Probinsya. Sa probinsya naman, dyan po sa Cebu, iba't ibang militanteng grupo magsasagawa po ng protesta kasabay ng sona ni Pangulong Marcos Jr. Naritong balitang kumpirmado sigurado mula Cebu at ni Ani Perez. Ani! Babaybayin ng grupong bayan, kilusang Mayo 1, bukluran ng manggagawang Pilipino, Partido Manggagawa at iba pang grupo ang Colon Street sa Cebu City sa kanilang People's Sona mamaya. Magdarao sila ng protesta sa Fuente Osmeña Circle kung saan magbibigay din sila ng marka sa nagdaang taon ni Pangulong Bongbong Marcos. Iilan sa kanilang hinaing ay ang mga karapatan ng mga manggagawa, ang pagtaas ng sahod at pagtigil na sa kontraktualisasyon. Ilalahad din nila ang totoong estado ng pamumuhay batay sa kanilang nakalap na mga datos. Inaasahan din mayroon pang ibang grupong sasali na magbibigay din ng kanilang mga talumpati ukol sa administrasyon. Nakahanda naman ang Police Regional Office sa mga isasagawang pagkilos at tiniyak ang pagpapatupad ng maximum tolerance. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Ani Perez. Maraming salamat, Ani Perez. DZMM, numero 1 sa aksyon.
Oras natin, habang nagmamiyaw ang pusa, 4:90 na po ng umaga, sabi ng pusa, kilos gising bangon. Ilang lokal na pamahalaan po nagsuspinde ng klase ngayong araw dahil sa pag-ulan na dala ng pinalakas na habagat. Walang pasok sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa bayan po yan ng Aguilar, Alaminos, Bolinao, Calasiao, Lingayen at Mangaldaan sa Pangasinan. Gayon din sa Kawit, Cavite, Apalit at Masantol sa Pampanga. Suspendido naman ang face-to-face classes sa lahat ng level sa La Union, Kalumpit sa Bulacan, Bani, Binmaley, San Carlos at Urbistondo sa Pangasinan. Sa Malabon City, walang face-to-face classes sa public schools, habang sa Navotas, walang face-to-face classes sa mga paaralan. Sa District 2, Sipak Almacen, kasama po ang Tanza 1 at 2. Wala namang pasok mula preschool hanggang senior high school sa Basista, Pangasinan. Habang walang face-to-face classes sa Benguet at Malolos, Bulacan. Suspendido naman ang klase mula preschool hanggang kindergarten sa Baguio City. Samantala, tinawag naman ng Department of Education na fake news ang AI video na kumakalat sa social media na nagsasabing suspendido ang klase sa buong bansa ngayong araw kasabay ng SONA ni Pangulong Marcos Jr. Muling inabisuan ng DepEd ang publiko na maging mapanuri at mag-ingat sa mga maling impormasyon na nakukuha sa social media. Basta AM/MM. 31 na ang napaulat na namatay sa pananalasa ng mga bagyong Krising, Dante at Emong at Habagat. Sa huling report ng NDRMC, pinakamaraming netalang namatay sa Metro Manila, kasunod ng Region 3, Region 10 at Caraga. 6 ang nawawala at 10 ang sugatan. Mahigit 1,600,000 pamilya o halos 6 na milyong individual sa 17 rehiyon ang naapektuhan ng kalamidad. Mahigit 5.6 billion pesos ang pinsala sa infrastruktura at 766 million pesos naman sa agrikultura. 188 bayan at syudad ang nagdeklara ng state of calamity dahil sa iniwang pinsala ng mga nagdaang bagyo at habagat. Samantala, umaapela ng tulong sa national government ang lokal na pamahalaan ng Mamburao, Occidental Mindoro sa panayam ng DZMM. Sinabi ni Mamburao Mayor Gleserio Almero III na nagkakaubusan na ng pagkain at iba pang pangunahing bilihin sa bayan at wala nang mabili sa mga tindahan. Kinapos ang supply sa Mamburao dahil naantala ang pagdating ng mga barko na magdadala sana ng mga supply dahil sa masamang panahon. Umasa si Almero na makakarating sa kanilang lugar ang dagdag na supply sa susunod na araw. Tutugunan naman ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang panawagan ni Almero para sa dagdag na supply ng pagkain. Basta AM/MM. Kumpiyansa naman ng Department of Agriculture na hindi magtataas ang presyo ng bigas. Sa kabila po iyan na malaking pinsala sa agrikultura na idinulot ng 3 bagyo at habagat. Sinabi ng Agriculture Assistant Secretary Arnel De Mesa na hindi gaano kalaki ang pinsala sa mga palayan at sapat na supply ng bigas ng bansa. Kumpiyansa si De Mesa na madaling makaka-recover ang mga magsasaka. Pero nagbabala si De Mesa na posibleng tumaas ang presyo ng isda at gulay ng hanggang 15%. Sa report po ng DA Disaster Risk Reduction and Management Operations Center, mahigit 1 bilyong piso ang pinsala ng kalamidad sa mga palayan, maisan, cassava, high-value crops, fisheries, livestock, poultry, at agricultural infrastructure. Basta AM/MM. Alas 4:23 sa madaling araw, 4 na dam sa Luzon ang nagpakawala ng tubig bunsod ng pag-ulan na dala ng habagat. Isang gate ng Ipoh Dam sa Norzagaray, Bulacan ang nakabukas. Umabot kasi sa 100.41 meters ang level ng tubig sa Ipoh Dam. Malapit po yan sa 101.10 meters na spilling level nito. Ang Buklaw at Binga Dam sa Benguet, tig-2 gate ang nakabukas. Halos umabot sa normal high water level ang tubig sa naturang 2 dam. Nakabukas din ang 2 dam sa Magat Dam sa Isabela na nasa 185 meters ang level ng tubig. Basta AM/MM. Oras natin 23 minuto makalipas ang ika-4 na madaling araw. Kuha po tayo ng report ng ating radyo Patrol. Kamara, iaapela ang naging desisyon ng Korte Suprema sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte.
Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa kamarati ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam. Maghahain ang motion for reconsideration ng Kamara kasunod ng inilabas na desisyon ng Korte Suprema na unconstitutional ang inihaing impeachment case laban kay VP Duterte. Giit ni House Spokesperson Attorney Princess Abante, dumaan ito sa wastong proseso at ang naging pasya ng SC ay nakaangkla sa factual premises of findings na salungat sa official records ng Kamara. Mali rin anya ang pangunahing pahayag ng Korte na walang plenaryong nag-aproba sa articles of impeachment, gayong higit sa kinakailangang 1/3 na bilang ng mga miyembro ng Kamara ang pumirma sa ika-4 na impeachment complaint na naipadala sa Senado. Sa usapin naman ng umano'y kabiguan ng Kamara na aksyonan ng 3 naunang impeachment complaints noong December 2024, nilinaw ni Abante na bumoto ang Kamara para i-archive ang mga ito. Sa ngayon, wala pang eksaktong petsa kung kailan ihahain ang naturang mosyon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Pamela Vasquez, DZMM. Maraming salamat, Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istreta. Pagbobotohan ng Senate Impeachment Court kung itutuloy ang paglitis kay Vice President Sara Duterte. Kinumpirma ng Impeachment Court spokesperson Reggie Tongol na natanggap ng Senado ang kopya ng desisyon ng Korte Suprema na nagdedeklarang unconstitutional ang Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente. Bahagian niya ito ng proseso na nakabase sa rules ng Senado. Una nang sinabi ni Tongol na bilang co-equal branch dapat sundin ng Senado ang desisyon ng Korte Suprema. Matatandang dineklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang Articles of Impeachment dahil sa umunoy paglabag sa one-year ban rule, pero nilinaw ng Korte Suprema na hindi nito inaabsuelto si VP Duterte sa anumang kaso at pwedeng ihain ng panibagong impeachment complaint sa February 6, 2026. Basta AM. Mayorya ng mga Pilipino ang naniniwala na dapat humarap sa impeachment trial si Vice President Sara Duterte. Sa resulta ng tugon ng masa survey ng Octa Research ngayong buwan, 80% ang pabor na humarap sa paglilitis sa Vice-Presidente, 14% ang hindi pabor at 7% ang undecided. Karamihan sa mga na-survey ang nagsabi na dapat sagutin ni VP Duterte ang mga reklamo laban sa kanya, linisin ang kanyang pangalan at patunayan na karapat dapat siya sa kanyang posisyon. Basta AM, DZMM. Oras po natin, alas 4:27 na po na madaling araw, gising bangon na. At syempre po dyan po sa mga nagkakape-kape nating mga nanay at tatay na naka-update po sa atin. Lalo na po yung ating mga motorista, mag-iingat po kayo. Lalo't sinabi nga po ng Pag-asa kanina na tuloy-tuloy po yung pag-ulan ngayong araw at inaasahan pa nga yung mga darating na bagyo by August. Kaya po sa mga may pasok ngayon, baka nasanay kayo na 1 week ha, 5 days, pa-chill-chill lang kayo, paunat-unat. Yung iba po mga areas may pasok na po, balik na po ang pasok, kaya naman kilos, gising, bangon at syempre magandang umaga rin po sa mga nakikinig sa atin sa radyo. Ayan, Istrenta sa 630 kHz sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta. Magandang morning po sa inyo. Good morning po. At syempre po huwag niyo pong kalimutan yung aming Viber number. Ayan. Wala pa yan Wala pa yan. Hintayin po namin ni Kuyang Robert yung inyong pabati mamaya. At syempre po, ilagay nyo rin yung sitwasyon nyo kung nasaan po kayo ngayon. Sa aming vibe. Maulan pa rin po dyan sa area nyo. At habang umuulan, ano yung almusal ninyo? Correct. Para hindi nyo kaming konti. Correct. Sa aming Viber number po yan na 0919-278-3000. Mamaya kami po ni partner. Irarasadaan po namin yung inyong mga pabati at syempre po mag-iingat po kayo. Oras po natin 4:28. Abangan po muna sa aming pagbabalik, mahigit 30 dinapuan ng dengue sa Pampanga. Ayan nga. Search and rescue operation sa magsasaka nawawala sa Benguet nagpapatuloy. Yan at iba pa mga balita mula sa mga lalawigan sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 4. Kape. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol.
Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita Alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsyadang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapatin naman ng witty tandem ni Peter Musngi at Rica Lazo ang mga isyu ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwalaang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseserbisyo with Niña Corpus kasama si Migs Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon. Kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ang DCMM napakahalaga sa amin sa Malabon kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, kung ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin. DCMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service. Radio Patrol Balita Alas 4. Rastyada ng mga balita, antemanong ihahatid sa Radyo Patrol Balita. 4:31 na po na madaling araw, nagbabalik po ang Radyo Patrol Balita Alas 4. Balikan po natin ang mga headline na sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Pangulong Marcos Jr. handang-handa na sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address. PNP naka-full alert status kasabay ng State of the Nation Address ng Pangulo. Libo-libong pulis magbibigay ng seguridad sa SONA. Patay sa pananalasa ng mga nagdaang bagyo at habagat, 31 na. Halaga ng pinsala sa agrikultura at infrastruktura sumampa sa mahigit 6 na bilyong piso. Desisyon ng Korte Suprema na unconstitutional ang articles of impeachment laban kay VP Duterte, iaapela ng House of Representatives. Ulat Kalusugan. Ulat Kalusugan. Sa ating pong Ulat Kalusugan, nagpaalala ang mga eksperto sa mga benepisyo ng pangangalaga sa bituka ng isang individual. Ayon sa mga gastroenterologists, posibleng magkakanser ang kawalan ng sapat na pangangalaga sa bituka. Mapapalakas din ito ang pag-absorb ng katawan ng mga sustansya tulad ng calcium at nalulunasan din ang constipation at diarrhea. Bukod sa mga ito, mapapaganda rin ito ang immune system at ang brain signaling o pagproseso ng utak. Kaya abiso po ng mga doktor, kumain ng mga pagkain at gumamit ng mga dietary supplement na may probiotics at prebiotics. Yan pong ating Ulat Kalusugan on a Monday morning. Good morning! Agri-Balita. Agri-Balita. Good morning! Magandang madaling araw sa ating mga serbisyong magbubukid at mangingisda. Para po sa ating Agri-Balita, handa ang Department of Agriculture sa Cordillera na magpadala ng kadiwa trucks upang maihatid na at direktang maibenta ang mga gulay na hindi na ibebenta dahil sa pagbaha sa Metro Manila at iba pang lalawigan. Very good to. Naitala sa Benguet Agri-Pinoy Trading Center ang mahigit 100 truck ng mga magsasaka na may dalang gulay, habang 40 truck ng mga trader ang handang maghatid sa labas ng probinsya. Bagyang tumaas ng 1 hanggang 11 piso kada kilo ang presyo ng gulay matapos bumagsak noong unang bahagi ng linggo.
Plano rin ng DA na magkaroon ng mga makina para sa pagpapatuyo at pagproseso ng gulay bilang alternatibo sa panahon ng oversupply. At yan po ang ating agribalita muli. Magandang madaling araw sa ating mga servisyo magbubukid at mangingisda. Good morning! DZMM, numero 1 sa aksyon. Sa oras po natin 4:35, Brad, saraan po natin ang mga balita sa lalawigan. Pasada Probinsya. Unahin natin sa Masbate. Patay ang 7 hinihinalang miyembro ng New People's Army matapos makasagupa ng Philippine Army sa barangay San Mateo sa Uson sa Masbate. Tumagal ng halos 30 minuto ang bakbakan kung saan nakumpiska ang 9 na matataas na kalibre ng armas, pati na rin ang ilang personal na mga gamit at dokumento. Inaalam na ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng mga napatay na rebelde. Ayon kay 9th Infantry Division Commanding General Major General Aldwin Almase, resultang enkwentro ng pinaigting na focus military operations ng Joint Task Force Bicolandia. Pasada Probinsya. Higit 30 kasalukuyan nakakonfine sa isang ospital sa Lubao, Pampanga dahil po sa dengue. Naku, mag-iingat, ito na, baha kasi. Narito ang balitang kumpirmado. Sigurado mula Pampanga atid ni Gracie Rutao. Gracie! Sa Escolastica Romero District Hospital sa bayan ng Lubao, kasalukuyang may 33 pasyenteng naka-admit dahil sa dengue. Sa bilang na ito, 16 ay matatanda kasama ang ilang buntis at 17 ay mga bata, kabilang na ang isang 2 buwang gulang na sanggol. Nagmula sila sa iba't ibang barangay sa Lubao at mga karatig bayan. Ayon sa pamunuan ng ospital, tumaas ng halos 50% ang mga kaso ng dengue ngayong taon kumpara noong nakaraang taon. Paalala ng mga doktor, magdoble ingat dahil ang dengue ay isang malubhang sakit at maaring makamatay. Ilan sa mga sintomas nito ay lagnat, sakit ng ulo, pagdurugo ng ilong at gilagid, pagsusuka, pagtatae at pamamantal sa balat. Paalala pa ng mga otoridad, ugaliin ang paglilinis ng kapaligiran at iwasan ang mga lugar na maaring pamahayan ng lamok. Tiniyak naman ni Pampanga Governor Lilia Pineda na walang babayaran ang mga pasyenteng may dengue na naka-admit sa mga pampublikong ospital. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, para sa DZMM, Gracie Rutao. Dakal salamat, Gracie Rutao! Sa Benguet naman, patuloy ang paghanap sa isang 68 taong gulang na magsasaka na natapunan ng landslide sa barangay Wangal sa bayan ng La Trinidad. Natagpuan ang kanyang kapote sa isang creek ng Lower Wangal. Nananatili namang nakasaras ang ilang daan tulad ng Sadag Pagal Farm to Market Road at Ambyong Tiptop Road. 15 individual ang nasa evacuation center at 30 residente ang pansamantalang lumikas sa mas ligtas na lugar dahil po yan sa baha. Umabot sa halos 3 milyong piso ang pinsala sa mga tanim habang bumagsak ang presyo ng strawberry sa 50 piso bawat pakete. Pinag-aaralan ng Municipal Council ang pagdedeklara ng state of calamity para sa agarang tulong. Sa Ilocos Norte naman napinsala ang 7 bahay matapos banalasa ang ipo-ipo sa barangay Nagbakalan sa bayan po yan ng Paway. Agad nagtungo sa lugar ang lokal na pamahalaan at MDRRMO upang alamin ang sitwasyon. Ayon kay Mayor Sheila Galano, magbibigay ng tulong ang LGU sa pagpapaayos ng mga napinsalang bahay. Naabisuhan na rin ang pamahalaang panlalawigan hinggil sa insidente. Wala namang naiulat na nasaktan. Sa Pangasinan, natagpuan palutang-lutang sa baha ang bangkay ng 8 buwang sanggol sa sitio Bayanihan sa barangay Karanglaan sa Dagupan City. Ayon sa ina ng bata na si Mary Joy de Guzman, iniwan niya ang sanggol sa ama nitong si Mike Pelicano habang siya ay namimili. Pagbalik niya sa bahay, nadatnan niyang lumulutang anak sa baha habang nanutulog ang kanyang asawa. Namatay habang ginagamot sa ospital ang sanggol. Sa Batangas naman, patay ang isang babae matapos madaganan ng nabuwal na puno ng niyog sa barangay Puting Kahoy sa Calaca City. Kinilalang biktima na si alias Catalina
na natagpuan ang kanyang kapatid na nakahandusay at may malalang sugat sa ulo at binti. Dead on arrival sa ospital ang biktima. Lumabas sa investigasyon na nabuwal ang puno dahil sa paglambot ng lupa bunsod ng malakas na ulan. Sa Romblon naman, lumubog ang isang pambasayrong bangka matapos hampasin ng malalakas na alon sa pagitan ng Sibali Island sa Romblon at Oriental Mindoro. Ayon sa ulat, patungo sa ng Pinamalayan Oriental Mindoro ang bangka nang mabutas ito dahil sa lakas ng mga alon. Nailigtas naman ang mga maigisdang kapitan ng bangka at ang 10 pasahero. Sa Cavite, patay ang isang 7 taong gulang na bata matapos mga trap sa nasunog na bahay sa barangay Sampaloc 2 sa Dasmariñas. Sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection, sumabog na electrical outlet sa inuupahang apartment ng pamilya ng biktima nagsimula ang sunog. Mabilis na kumalat ang apoy at hindi nakalabas ng bahay ang biktima. Nadamay sa sunog ang mga kalapit na bahay at mahigit 10 pamilya ang nawalan po ng tirahan. Sa Negros Occidental naman, patay ang 38 anyos na lineman ng Northern Negros Electric Cooperative matapos makuryente sa Barangay Look sa bayan ng Calatrava. Kinilalang biktima na si Jovi Bulfa, residente ng Barangay Bantayanon. Batay sa investigasyon, aksidenteng nadikit ni Bulfa ang kanyang katawan sa secondary line habang nagtatrabaho. Agad siyang dinala sa ospital sa tulong ng Calatrava MDRMO pero idineklarang patay. Nagpaabot ng pakikiramay ang Noneco sa pamilya ng biktima at pinuri ang kanyang tapang at dedikasyon sa serbisyo. Sa Laguna naman, patay ang isang negosyante habang kritikal ang kalagayan ng kasintahan nito matapos pagbabarilin ng riding in tandem sa loob ng isang coffee shop sa San Pedro City. Kinilala ang nasawi na si Eljon Mateo na napuruhan sa ulo habang nasa Amante Hospital at patuloy na inoobserbahan ng mga doktor ang 24 anyos na nobya ng biktima. Batay sa investigasyon, bandang alas 11 ng gabi na dumating ang 2 sospek sakay ng motorsiklo. Pumasok sa loob ng coffee shop ang backrider at pinagbabaril ang mga biktima bago mabilis na tumakas. Patuloy ang investigasyon sa krimen para matukoy ang motibo at pagkakakilanlan ng mga sospek. Sa sunod naman, patay ang isang vlogger matapos pagbabaril ng mga hindi pa kilalang salarin sa labas ng isang coffee shop sa barangay Umangay sa Bayan Puyan ng Patikul. Ayon sa pulisya, nakahinto sa harap ng coffee shop ang motor ni Muhammad Riza Adela Muksan o mas kilala bilang Dufs Muksan nang lapitan at pagbabaril ng mga sospek. Nasawi ang biktima dahil sa tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Kilala si Muksan bilang staff ng Municipal Social Services Development sa probinsya at maraming followers sa kanyang mga vlog. Inimbestigahan pa ng mga pulis ang motibo at katauhan ng mga salarin. Patay ang pahinante ng truck matapos maipit ng backhoe sa barangay Sapang Daku sa Cebu City. Batay sa investigasyon, isa si Mark Vincent Latayad sa 3 manggagawa sa Kirante Construction Corporation na nagkarga ng bako sa 10-wheeler truck nang maputol ang kadena habang bumabiyahe kaya tumagilid ang truck. Tumalo ng mga manggagawa ngunit nahulog ang biktima sa lugar kung saan bumagsak ang bako at nadaganan ito. Isinugod pa siya sa pagamutan ngunit idineklarang patay. Hindi naman nasugatan ang 2 pang manggagawa. Nasa kustudiya na ng pulisya ang driver ng truck. 4:42 na madaling araw, abangan po muna sa aming pagbabalik. Acting Davao City Mayor Sebastian Duterte no-show sa charity boxing match laban kay PNP Chief General Nicolas Torre III. At 4 patay sa leptospirosis sa lungsod po ng Maynila. Ang mga detalye sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita Alas 4. Kape, gising bangon. Kape. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano. Radyo Patrol! Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin. Yun bang ibig sabihin din ito? Kasi yun ang sinasabi ng kabilang panig. Ang naninindigan para sa katotohanan. Nakaupo lang doon sa Senado pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit. Ang tambalang karton. Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
Alamin ang lagay ng ating bansa mula mismo sa ating Pangulo. Sama-sama nating siyasatin ang mga solusyon at suriin ang mga planong nabigyang katuparan. Tutukan ang special coverage mula 1:00 ng hapon. Panoorin at pakinggan ang State of the Nation Address 2025 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong July 28, 2025 na mula sa nag-iisang DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Pag-ibig, tagumpay at mga kwentong no filter. Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko. May kasama kang makikinig sa'yo. Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal. It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love. Ako to, si Chang Ami. Open na open yan na pag-usapan dito po sa Ako To Si Chang Ami. Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, 3:00 ng hapon sa DZMM. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol. 4:45 na po na madaling araw, tuloy-tuloy pa rin po ang balitaan sa Radyo Patrol, balita 4:00. Abiso po muna mga kamamilyang motorista, muling tataas ang presyo ng diesel at kerosene bukas July 29, Martes. Maglalaro sa 50 o maglalaro sa 40 sentimo hanggang 60 sentimo kada litro ang dadag presyo sa diesel. Sa kerosene naman, 20 sentimo hanggang 40 sentimo ang itataas ng presyo. Pero ang gasolina may kakarampot na rollback na 10 centavos hanggang 30 centavos kada litro. Pangunahing dahilan ng paggalaw ng presyo ng langis sa world market ay ang pagbaba ng inventaryo ng Amerika. Sa pagbubukas ng 28th Congress ngayong araw, hinikayat ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula mga kongresista na paglingkuran ang poong may kapal at kanilang mga constituent. Pinangunahan ni Cardinal Advincula ang Thanksgiving Mass sa Manila Cathedral na dinaluhan ni House Speaker Martin Romualdez at mahigit 200 kongresista. Sa kanyang homilya, pinaalalahanan ng Cardinal ang mga kongresista na bukod sa pagiging kinatawan ng publiko, sila'y mga kinatawan ng mga Pilipino sa harap ng poong may kapal. Hinikayat ni Cardinal Advincula mga mambabatas na bumuo ng mga batas para sa masaganang buhay ng mga Pilipino at mas maunlad na bansa. Halos 300 kongresista ang inaasang boboto kay House Speaker Martin Romualdez para manatiling leader ng Kamara sa pagbubukas ng 20th Congress ngayong araw. Naniniwala si Parañaque Congressman Brian Yamsuan na may kakayahan si Romualdez na pagkaisahin ang lahat ng grupo sa House of Representatives. Suportado rin ng iba pang leader ng Kamara ang muling pag-upo ni Romualdez bilang House Speaker. Sinabi ni House Deputy Speaker David Suarez na kailangang may pagpatuloy ang mga nasimulan ni Romualdez bilang House Speaker. Kuha muna tayo ng report ng ating Radyo Patrol. PNP Chief General Nicolas Torre III idineklarang panalo by default matapos hindi sumipot si Davao City Acting Mayor Sebastian Duterte sa ikinasang charity boxing match kahapon. Narito ang balitang sports. Sports ba to? Hindi pala, no? Kumpirmado, sigurado mula sa Maynila ni Radyo Patrol. Bert Dizon. Bert, pakikwento nga. Itinanghal na panalo by default si PNP Chief General Nicolas Torre III matapos hindi sumipot si Davao City Acting Mayor Sebastian Duterte sa ikinasang charity boxing match kahapon sa Rizal Memorial Coliseum sa Maynila. Ayon kay General Torre, umabot ng mahigit 300,000 pesos ang ticket sales ng charity boxing match habang halos 16.3 million pesos naman ang nalikom na cash donation kasama ang halos 4 na milyong piso na halaga ng mga in-kind donation mula sa ilang grupo at kumpanya para sa nasalanta ng mga bagyo at habagat.
Nang tanungin kung kakasa pa ito sakaling maghamon uli ng laban si Duterte, pag-iisipan umano ito ni Torre. Samantala, mahigit 1,000 individual sa Baseco, Maynila ang nabigyan ng relief goods mula sa mga in-kind donation na nalikom mula sa charity boxing match. Nagpasalamat naman ng opisyal sa lahat ng nanood at nagpaabot ng donasyon para sa mga nasalanta ng mga kalamidad. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Birthday Zone, DZMM. Maraming salamat, Radyo Patrol, Birthday Zone! Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Instreta. Hinamon ng ilang kongresista si Acting Davao City Mayor Sebastian Duterte na ipatupad ang hamon nito na mandatory hair follicle drug test sa mga opisyal ng lungsod bago magdemand na sumailalim dito ang lahat ng elected official ng bansa. Sinabi ni Zambales Congressman Jay Kung Hoon na dapat munang linisin ni Acting Mayor Duterte ang kanyang bakuran dahil 37 government employee ng Davao City ang nagpositibo sa paggamit ng illegal na droga sa ilalim ng kanyang pamamahala noong 2024. Para kay Manila Congressman Joel Chua, dapat magpa-drug test ang Acting Mayor bilang mabuting ehemplo kung seryoso siya sa kanyang hamon at sa publiko ang resulta. Matatandang nagbigay ng kondisyon si Duterte na mag-hair follicle test si Pangulong Marcos Jr. at lahat ng elected official bago labanan sa charity boxing event si PNP Chief General Nicolas Torre III. Kinumpirma ng lokal na pamahalaan na 4 ang namatay sa leptospirosis sa lungsod po yan ng Maynila. Namatay ang mga pasyente habang naka-confine sa ospital ng Maynila at Santa Ana Hospital. 13 pa yung dinapuan ng leptospirosis ang ginagamot sa mga ospital at na pinapatakbo po ng Manila LGU. Inatasan ni Manila Mayor Isko Moreno ang City Health Department na maglagay ng leptospirosis fast lane sa mga ospital, health centers at evacuation sites. Oras po natin, 4:51 na po na madaling araw. Dahil 4:51 na, ito po muna. Yan na! Ayan na. Good morning po ulit sa mga nakikinig, nanonood sa DZMM Radyo Patrol sa 630 at syempre po sa DZMM Teleradyo, mga nakatutok pa po sa ibang platforms, sa cable, sa aming Facebook page. Radsadaan ko na partner, yung mga bumati po sa ating Viber. Larga! Si Ariel Villariel, Rachel Talambrayas, Herbert Tugonon, kay Cherry Diaz, kay Tita Rose Flores, kay Tita Lina Ho, kay Arcely Lazaro, kay Martes David, kay Rom, kay Maggie at syempre po, good morning kay Jason Magallanes. Good morning! Good morning! Syempre po, batiin ko lang din si Ate Josie na bumabiyahe na raw papunta dito sa... Ay, nandiyan na ba? Ba't sabi niya bumabiyahe pa lang? Nakasakayan kay Kuya Boy. Kay Kuya Boy, ang kanyang hobby. Good morning. Kuya Boy, kay Dede, ingat sa biyahe. At syempre, magandang morning din kay Professor Gabby Lopez. Magandang morning din kay Teacher Teresita Loria, Teacher Rowena Sepio. Magandang morning, Madam Norma Guevara, Tita Villanueva, Tita Amanda Reyes. Good morning, Tita Fe. Good morning. Syempre partner, good morning po sa ating YouTube channel na may, totoo ba ito? 13,000 viewers? Akala ko naglag lang, totoo pala. Good morning po kay Bella Vitalicio, kay Kiang, kay Baby Tagaka, good morning kay Joel Beltran, kay Annalisa Semilia, at syempre kay Zarnish Cannabis Martinez family, good morning kay Gilbert Belmonte, kay Tita Gemma Chico, kay Gladys De Leon, kay Yolanda Villanueva, Annalisa Liwag, magandang morning. At syempre, batiin ko lamang, ito, personal request ng pamangkin ko to, di ba? Birthday niya ngayon. Itong napaka-pogi kong pamangkin. Happy birthday! Happy birthday, Joshua Gabriel Yudon! Happy birthday! At syempre, nag-birthday din yung pinsan niya. Happy birthday, Cyrus Gonzalez, alias Ramon ng Ongkit, mga Tarem, Pangasinan. Happy birthday! Gabriel, Gab. Happy birthday, Cyrus. Good morning. Happy birthday. 4:53 na po na madaling araw. Ito po muna. Mga balita sa labas ng bansa. Balita sa labas ng bansa, pumayag na umano ang Thailand at Cambodia na magnegosasyon para sa tigil putukan sa border ng dalawang bansa matapos umanong mamagitan ni US President Donald Trump. 34 na ang patay sa ilang araw na magbangan sa pagitan ng Thai at Cambodia militaries.
Binantaan ni Trump ang mga lider ng Thailand at Cambodia na hindi itutuloy ang trade agreement sa dalawang bansa kung magpapatuloy ang karahasan. Inatasan ni Cambodian Prime Minister Han Manet ang kanilang foreign minister na makipag-ugnayan kay US Secretary of State Marco Rubio para direktang makipag-usap sa Thai Foreign Minister kaugnay ng isinusulog na ceasefire. Sa Peru naman, 18 ang patay at halos 50 ang sugatan nang mahulog sa bangin ang double-decker bus sa Palca District. Tumagilid at nahaati sa dalawa ang bus kaya't nahirapan ang mga rescue workers na ma-recover ang mga biktima. Inimbestigahan pa ng mga otoridad ang sanhi ng aksidente. Showbiz! Balita! Balita! Alamin naman natin ang eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating kachika sa umaga, Erica Balmes. Erica, anong latest? Chika, Monday morning, pamilya. Ito na nga ang latest. Matapos nga ang pananalasa ng sunod-sunod na bagyo at habagat sa bansa, nakiisa ang ilan sa ating mga kapamilya sa pamahagi ng tulong, kabilang na dito sina PBB Gen 11 star Fiang Smith at JM Ibarra. Tumulong mag-pack ng relief goods ang Ghosting Stars para sa higit 100 pamilyang naapektuhan ng pagbaha sa Malabon City. Si PBB Celebrity Cola Big Winner Mika Salamangka naman nagbigay ng tulong sa isang non-government organization na nangangalaga sa mga hayop na naapektuhan din ng masamang panahon. Sa Instagram post ng Sparkle, kinumpirma nito ang ibinigay na donasyon ni Mika para sa veterinary care at karagdagang ayuda ng local animal welfare NGO. Bago ito, matatandaang nakibahagi rin si Mika kasama ang kapwa PBB housemate na si Will Ashley sa relief operation ng isa pang NGO. Para sa kumpirmado, siguradong showbiz update, Erica Balmes, DZMM. Maraming salamat, Erica Balmes! Sports Balita! Sa ating sports balita, Pinoy pool player Carlo Biado muling nagkampiyon sa World Pool Championships. Yan at iba pang sports balita. Yatin natin yung big man ng DZMM, Elfred Dalde. Elfred, good morning! Good morning, Robert at Steve. Para sa ating balitang sports, muling nagkampiyon ang Pinoy pool player na si Carlo Biado sa World Pool Championship. Tinalo ni Biado sa finals ang Russian-American defending champion na si Fedor Gorst sa score na 15-3 para ibulsa ang $250,000 o mahigit 14 million pesos na premyo. Si Biado ang kauna-unahang Pinoy na 2 beses na nagkampiyon sa World Pool Championship na huli niyang nasungkit noong 2017. Samantala, itinala ng PLDT High Speed Hitters ang ika-5 sunod na panalo sa PVL On Tour matapos talunin ng Galleries Tower sa set score na 3-0. Nakuha ng PLDT ang top seed sa Pool A pagpasok ng quarterfinals. Sa second game, pasok na rin sa quarterfinals ng PVL On Tour ang Next Led Chameleons matapos talunin ang Farm Fresh Foxies sa set score na 3-0. At yan ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Elfred Dalde, DZMM. Maraming salamat, Elfred Dalde. 4:57, balikan po natin. Ito po muli yung mga nagbabagang balita ngayong umaga sa Radyo Patrol, Balita alas 4. Pangulong Marcos Jr. handang-handa na sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address. Pinaka-full alert status kasabay ng State of the Nation Address ng Pangulo, libo-libong pulis magbibigay ng seguridad sa SONA. Patay sa pananalasa ng mga nagdaang bagyo at habagat, 31 na. Halaga ng pinsala sa agrikultura at infrastruktura sumampa sa mahigit 6 na bilyong piso. Desisyon ng Korte Suprema na unconstitutional ang articles of impeachment laban kay VP Duterte iaapila ng House of Representatives. Sa lalawigan, 7 rebelde patay sa engkwentro sa Masbate. At sa balitang sports, Pinoy pool player Carlo Biado muling nagkampiyon sa World Pool Championships. Habol. Magandang morning. Madaling araw sa lahat po na nakatutok sa atin sa radyo, sa telebisyon, online. Maraming salamat sa ating 14 million na viewers and listeners. Magandang morning, Ronnie Luzon, Alejandro Santiago, Audrey De Los Reyes, Catherine Enriquez, Zarnish. Good morning, Romaric Rojas. Magandang morning. Kiang, magandang morning. Paz Diaz, Tita Paz, magandang morning po. At magandang morning din kay Jaime Estanda.
Jelly Candelaria, Milo Bantilio, at Christine May Pedalizo. At syempre, good morning kay Chard Lopez, kay Noel Galliano, kay Patrick De Leon Asierda at Love You Guanzon. Tita Gemma Chico, magandang morning po. At magandang morning, Yonila Balais, Tita Lina Ho, Tita Nona Darian, magandang morning, Reynaldo Cortez, Corazon Gador, at sa lahat po ng mga nagmensahe sa atin today, magandang morning, mag-iingat tayo ha, mga pa rin maulan. At yan po muna mga balita ngayong Lunes, July 28, 2025. Tuloy-tuloy niyo po kami napapanood sa cable, social media at Iwan TFC. Ako po si Radyo Patrol Steve Raz, nagbabalita anumang oras. Narinig din tayo sa DZMM Radyo Patrol sa 6:30 sa Mega Manila. Ako naman si Radyo Patrol Robert Mano. Handang magserbisyo sa inyo. Antemano, susunod na ronda pasada kasama si Daddy Johnson Manabat. Happy Monday. Bye. Ingat po. Sa zona, ha? Alin yun?